Hi everyone, this is Babski. Welcome to my channel. Please like, share, and subscribe. Noong una, sa kwento ko lang naririnig at sa TV napapanood ang mga magagandang tanawin dito sa city ng Toronto. Ngunit ngayong araw na ito ay mapapasyalan ko na ng personal ang mga ito. Halika kayo, samahan niyo akong maglibot sa mga ipinagmamalaki nilang mga kaaya-ayang tourist destinations dito. Mula sa north ng Toronto, sumakay muna tayo ng subway train na kung tawagin dito ay TTC o Toronto Transit Commission. Few moments later. Pagkatapos ng mahigit kumulang 30 minutes na biyahe, ito na tayo sa Eaton Center na isang malaking mall dito sa downtown Toronto. Guys, ang tangkad ng kanilang Christmas tree, kita nyo naman. Papunta na tayo sa City Hall kung saan matatagpuan ang tinatawag na Nathan Phillips Square. Walking distance lang naman ito mula sa Eaton Center. Ito na ang City Public Plaza sa harap kung saan may malaking colored sign na Toronto. Ayan o, meron din fountains ito at yung reflecting pool na yan na nakikita natin ay naging ice na. Kasi winter ngayon kaya ginagawang ice skating ring. More moments later. Nandito na tayo sa harap ng St. Michael Church na ating binibisita para magdasal bago tayo magpatuloy sa ating lakwatsa. Ang sunod na puntahan natin ay ang Distillery Winter Village. Kailangan tayo sumakay nito ng streetcar na parang mahabang bus na train rail ang gulong nito. Ito ang itsura ng loob. Parang LRT saka MRT. Kabababa lang natin ng streetcar at tayo papasok na sa Distillery Winter Village na parang Christmas village sa atin. Kikita nyo na maraming nagtitinda ng pagkain, mga accessories, mga gift items at iba-iba pa. May mga rides at mga laruan din pambata. Halika, libutin muna natin. Guys, biglang nag-snow shower at lumalakas. Kaya alis na tayo at punta tayo sa next destination natin. Moments later. At ito, kita nyo dyan sa taas ang ating next destination. Kita nyo ba yung mataas na tower na yan? Yan ang tawag na CN Tower. Ang CN Tower ang pinakamataas na structure o building dito sa Toronto. 553.3 meters ang taas na isang communications and observation tower. Ginawa ito noong 1976 ng tinatawag na Rail Lands Company. Ang pangalan nito sa kasulukuyan na CN Tower refers to Canadian National, ang railway company na gumawa nito. The CN Tower held the record of the world's tallest freestanding structure for 32 years, from 1975. Nadaig ito ng Burj Khalifa sa Dubai noong 2007. Halika, pasok na tayo.
After passing through security check-up, nandito na tayo sa loob ng lobby o reception area. After tayo kumuha ng entrance ticket, papasok na tayo sa elevator, paakyat sa view deck. Sa wakas, narating na rin natin ng isa sa ating mga pangarap, ang makaakyat sa CN Tower na katuparan ng aking dream. Ang signature icon tower na ito ng Toronto Skyline ay nakapang-aakit ng mahigit 2 million international visitors o tourists taon-taon. It houses several observation decks kagaya ng revolving restaurant at entertainment complex. Ang malaking view deck ay ang tinatawag na main pad at skypad naman pinakamataas na view deck. Sa ngayon, nandito tayo sa main pad. Halika, tignan natin ang mga tanawin dito. At ito ang matatanaw sa POV ng main pad. Akyat naman tayo sa skypad na mas mataas ito sa main pad. Sakay ulit tayo ng elevator paakyat. Nandito na tayo ngayon sa skypad at ito naman ang POV sa skypad. Okay, pababa na tayo. Sa wakas, a dream come true for me. Guys, gabi na nung pagbaba natin sa CN Tower. Daanan natin ang Nathan Phillips Square ulit bago tayo sumakay ng subway pa uwi. More moments later. That's about it guys. I hope nag-enjoy kayo kagaya ko. Pamamasyal natin dito sa Toronto. Salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, please like, subscribe, and click that bell icon for more vlogs like this as I travel to discover and observe places of interest. God bless us all and see you in my next vlogs.